Kamusta na nga pala si Denzel? I repeatedly shallowed. Hindi niya sinagot ang tanong ko, sa halip ay iba ang sinagot niya. Magkakilala sila. Malamang siguro dahil siya nga ang doktor ni Chira. Maayos naman siya. Akala ko talaga hindi na siya babalik sa dati. Pero dapat lang na ayusin niya ang buhay niya. Kundi ako ang tatapos sa kanya. Nanginginig ang katawan ko. Naguguluhan. Ano iyon? Sabihin mo na sakin please. Napaiyak ako. Pakiramdam ko may hindi ako alam. Maraming. Bumantong hininga siya. She died because of Denzel. Napasinghap ako. Sunod-sunod na nagsibagsakan ang mga luha ko. Nanlalabo ang mga mata ko. Pinunasan ko ito pero patuloy pa rin ang pagluha ko. Ano yang sinasabi mo? Hindi ko maiwasang sumigaw. Nanginginig ako sa inis. Bakit pabitin-bitin ang salita nito? At nakakainis na. I don't know the whole story. Naging doktor ako ni Chira sa Amerika, at kinukwento lang niya ito sa akin. What? I mouthed. Nanunuyo ang lalamunan ko, ni hindi ko na magawang magsalita. Ang alam ko na wala ang anak ninyo ni Denzel. Umiling ako. No, it's not. Nagkibit balikat siya. Everyday, naglalasing si Denzel. Dahil sa pagkawala mo, at pag-aakalang namatay ang anak nyo. Nalulong siya sa alak. Nawalan siya ng buhay. Lagi siyang napapaaway sa bar. He became wasted. Lagi kanyang hinahanap. Lagi siyang nagwawala, at ikaw parati ang bukang bibig. He really loves you. Hanggang sa isang araw na aksidente siya. Nagcomatose siya ng 1 taon, and when he woke up, hindi na siya makakita. Nabulag siya. I gasped. Dumagundong ang kabang nararamdaman ko. Hindi makariyak. Hindi maproseso ng utak ko ang mga sinasabi nito. He suffered a lot. Napahagulgol ako ng iyak. Ayaw ni Denzel na malaman ng pamilya niya ang nangyari sa kanya. Kaya nagdesisyon si Chira, at ang mommy mo na isama siya sa Amerika. Doon naging doktor ako ni Chira. Tumira ako sa bahay nila, para mabantayan din ang panggagamot kay Chira. I witnessed how Denzel became miserable. Lagi siyang tulala. Pakiramdam niya napakawalang kwenta niya. 4 na taon siyang nabulag. Umiling ako. Gusto ko siyang patigilan sa pagsasalita, pero gusto ko pa ring marinig ang mga sasabihin niya. Until one day, naubos si Denzel. He broke down. Nagwala siya. He wanted to see you. Parang sa loob ng 4 na taong pagkakabulag niya. Doon lamang siya natauhan. He wanted to see you that time. He even punched his eyes, and said na gusto kanyang makita. Gustong-gusto kanyang makita. Muli akong napasinghap. Napatikip ako ng bibig. I cried hard. Akala ko iyon na ang pinakamasakit sa lahat, pero mali ako. Mali ako dahil ang mga katagang sinabi niya, ang siyang tumatak sa utak ko. That time nabigyan ko ng taning ang buhay ni Chira. Lumala ang sakit niya. She will live 2 months that time, pero hindi siya umabot. Sa pagwawala ni Denzel, kita ko ang sakit at pagmamakaawa ni Chira, para tumigil na ito sa pagwawala, dahil nasasaktan na nito ang sarili niya. Dahil sa pangyayaring liyon, nakabuo ng isipan si Chira. Nagpasegowa siya ng operasyon kinabukasan. She gave her eyes to Denzel, until she died. Hindi niya nakayanin ang operasyon, at namatay siya, while Denzel ay transplant was successful. Napatulala ako. Nang magkamalay si Denzel, dun niya nalaman ang ginawa ni Chira. Umiyak siya. I pity him. He was cursing himself. Dahil siya daw ang tumapos sa kapatid mo. He was repeatedly saying na magagalit ka daw sa kanya, at kamumuhian siya. Natatandaan ko pa ang exact na sinabi niya. Paulit-ulit niyang sinasabi, araw-araw, he said, no, ibalik niyo si Chira, magagalit sakin ang babaeng mahal na mahal ko. Kamumuhian niya ako. Ako na lang tapusin niyo. Napahagulgol ako lalo ng iyak. Ang sakit ng mga narinig ko. Ang sakit sa dibdib, and yet sinisisi ko ang sarili. Dapat hindi ako umalis noon. Dapat nagstay pa ako. Nagtimpi. Dapat nagmakaawa pa ako kay Denzel noon. Dapat pinakinggan ko siya kagabi, nang gusto niyang magpaliwanag. He really loves you, and Chira knew that since you both in high school. Napasinghot ako. I was about to say something, nang magring ang cellphone ko. Nang makitang ang mommy ang tumatawag, mabilis ko itong sinagot. Mom, what's the matter?
Umuwi ka na Christina. Nandito si Eustace. Napatayo ako sa gulat. What is he doing there? Nagsabi na lang ako kay mommy na pauwi na. Alis na ako. Tumango ito at tumayo din. Hatid na kita sa sasakyan. Sabay kaming lumabas sa coffee shop, pero natuod ako sa babaeng nakita kong papasok ng hospital. Bumibilis na naman ang paghinga ko. Imagine my shock when I first time to see her. It was really dumbfounded. How? Hindi ko alam ang sasabihin. Iyong babae kanina. She looks like her, my sister Chira. Is that even possible? Pero bata pa iyon. I think nasa 18 years old lang siya, pero magkamukha talaga sila. How come? You know her. Nagkausap na kayo. Yes, lagi siyang nagpapakonsulta na may sakit daw siya sa puso, pero lagi ko naman na sinasabi na hindi ako doktor para doon. But then again, she would come back tomorrow, and would say it again. I think she has a huge crush on me. Nagpapapansin lang siya sa akin. He smirked. Kumunot ang noo ko. Anong pangalan niya? All I know is her name is Vibrate. Tumango ako. Nagtawag si Mute ng taxi. Bago ako sumakay, muli akong lumingon sa entrance ng hospital, kahit na wala na doon ang babae. Nagpasalamat ako kay Doc. Nakarating ako sa bahay mga 30 minuto ang nakakaraan. Pagkapasok si Eustace kaagad ang hinanap ng mga mata ko. Natagpuan ko sila sa dining area. Eustace. Napatayo si Mommy at Eustace maging si Errol. Glad you're here. What happened? Mabilis siyang lumapit sa akin. Pigilan mo si Denzel, Christina. Kinabahan ako sa seryoso nitong mukha. Bakit? Magpapakamatay ata ang ogag. Sasabak siya sa motocross, may sakit siya mula kagabi pa. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Hindi siya nakikinig kahit kina lolo at lola. Pigilan mo siya, mapapahamak siya. Naiwan akong nakatulala kay Eustace. Denzel POV. Nababaliw ka na. Itutuloy mo ba talaga ito? Hindi ko pinansin si Shato. Ni hindi ko nga alam kung paanong napadpad ang isang ito dito sa teritoryo ko. Ilang taon ko itong hindi nakita. Pansinin mo ako. Still, I didn't pay attention to him. Pumasok ako sa kwarto, at ibinagsak ng malakas ang pintuan. Nilak iyon. Hindi ko siya pinansin, kahit nagwawala siya sa labas ng kwarto. Isinuot ko ang motocross gear ko. Kinuha ko ang helmet at binitbit na lang ito. Kahit pagod ako at masama ang pakiramdam. Itutuloy ko pa rin ito. I wanted to feel more pain, to become paralyzed. I wanted to forget, and I wanted to see her. Alam ko na pinuntahan siya ni Eustace. Gusto kong puntahan ako ni Christina para pigilan. Gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang makasama. Gusto ko siyang halikan. Napatingala ako. Kumurap-kurap para pigilan ang nagbabadyang mga luha sa mga mata. Nanunuyo ang lalamunan ko. Malalim akong bumantong hininga, bago lumabas ng kwarto. I saw Shato leaning against the wall. Nabigla ito nang makita ako. Dumilim ang mukha niya, pero hindi ko siya pinansin. Nagtuloy-tuloy ako sa paglalakad. Hanggang sa makarating ako sa pagdadausan. Maraming tao ang ngayoy nakapaligid. Maingay. Lumibot ang paningin ko sa mga tao. Nanlambot ako nang hindi ko makita ang taong gusto kong makita. Hindi siya darating. Napapikit ako ng mariin at napabuga ng hangin. Good day, everyone. Maligayang araw para sa ating lahat. Masasaksihan natin muli ngayong araw ang laban sa pagitan ng magpinsan. Mula sa Blue Gear, ang ating 5 years champion, ang tinaguriang King of Motocross, Irel Jan Walker. Naghiyawan ang mga tao. Kanya-kanya silang sigaw ng pag-cheer. Nagtaas ng kamay si Irel, suot na nito ang helmet niya, at lumalapit na sa kanyang motor. At mula sa Red Gear, ang ating challenger, Denzel Walker. Lalong lumakas ang hiyawan sa paligid, pero nagmistulang bingi ako. Muling hinanap ng mga mata ko si Christina, ngunit wala siya. Hindi siya darating. Galit siya. She must be cursing me now. Isinuot ko ang helmet. Ang tigas talaga ng ulo mo, Denzel. I shook my head to Shato, and middle my finger to him. Lumapit ako sa motor ko. Napatitig ako doon, hanggang sa maalala ko siya, ang babaeng mahal na mahal ko mula noon. Kung paano ko siya nakilala. Flashback. Yose.
I shifted my gaze to Aaron, then shook my head before turning back my eyes again in a soccer field. Aaron had been my best friend since elementary. I barely talk and even to hang out with him. I don't even know how he can still stand with me. Sometimes, no, a lot of times, I've been annoyed at him. I don't know, I always feels like he was stabbing me at my back. I smirked, I can find it out. I lazily tore my gaze around. I'm bored. I wanted to go home now. Talaga, wala akong pakialam. My forehead furrowed. Iginala ko ang paningin, hanggang sa matagpuan ko kung kanino nanggaling ang maangas na boses na iyon. Nasa gilid ito ng soccer field hindi kalayuan sa amin, kaya naririnig ang mga boses nila. Napatitig ako sa kanya. Nakahalukip-kap ang isang babaeng maputi. Mahaba ang buhok nito at naka-ponytail. Lumipat ang tingin ko sa kaharap nitong babae. May 3 babae sa harapan ng babaeng maputi. Napataas ang kilay ko. Bakit parang mas takot ang 3 babae, kaysa sa nag-iisang babae? Ang tapang niya, no. Pero sobrang ganda. Napatingin ako sa kanya, habang nakakunot ang noo. Junior high yan, ahead tayo ng 1 taon, Christina Rivas ang pangalan. Magtataka ka dyan dahil maraming kaaway, pero wala kang makikita ni isang magsalita patalikod sa kanya. O umaway. Don't know why sa dami ng kaaway niya. Muli akong napatitig sa babae. Umiling at napangisi. Mula noon parang na-turn off ako sa babaeng iyon. Ayoko sa lahat ay yung babaeng palaaway. Pero simula rin ng araw na iyon, palagi ko na siyang nakikita. Walang ibang nakikita ang mga mata ko, kung hindi siya. Naiinis ako. Naiirita sa tuwing nakikita ko siya. Aware ako na hindi naman niya ako kilala, or kung napapansin niya ba ako. Pero bakit palaging siya ang laman ng isip ko? Hindi siya mawala. Nakakairita na. Naiinis ako dahil kapag hindi ko siya nakikita, mas lalo akong nababad trip, pero pag nakikita ko naman siya naiirita pa rin ako. Lalo na kapag ngumingiti siya at tumatawa. Sadyang nakakairita talaga. Hanggang sa nakilala ko si Chira. Maganda, mabait siya, masayahin hindi pala away. Mapagkumbaba. A perfect girlfriend sabi nga ng nakakakilala dito. Nakilala ko siya nang minsang bulihin siya, at ipagtanggol ko. Mula noon naging magkaibigan kami. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko sa kanya. Yes, I care for her, pero hindi ko maramdaman yung bagay na naramdaman ko kay Christina, nang minsang nagkatitigan kami. It was accidentally, pero parang bumagal ang pag-ikot ng mundo ko. I can't breathe. Pakiramdam ko noon kinukuha niya ang hangin sa katawan ko, at dinadala niya sa katawan niya. It was the day nang ipatawag ako ng aking teacher sa math. She was asking for help and agreed with it. Sa paglabas ko ng pintuan ng office niya, saka naman ang pagpasok ni Christina. It was bad of me nang sanjitan ko siya. I know, pero simula ng araw na iyon, lalong gamulo ang utak ko. I wanted her. Hindi ako mapakali. Then I thought this, na kinukulam niya ako. Nakakainis ang nararamdaman ko. She is not my type. Ayoko sa war freak, pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Kaya noon nakapagdesisyon ako na ligawan si Chira. I wanted to divert my feelings toward her. Para kasing kapag hindi ko ginawa iyon, malulunod ako kay Christina. I courted Chira, hanggang sa makita kong bimyuli na naman siya. I gritted my teeth. Christina is also there. Is she bullying Chira? I clenched my fists. I can't stand that. I was about to go there to help Chira, when I got stunned. A girl pushed Chira, dahilan kung bakit mapasalampok ito sa sahig. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit ako natigilan, kundi sa sinabi ni Christina. My lips parted and shock enveloped my system. Who told you to hurt my sister ha? How dare you? Kinuha ni Christina ang mga papel ng babae at pinunit-punit iyon. The girl, she said it was her thesis. Pero hindi naman mababakas sa mukha ni Christina pagsisisi. Umirap siya dito, at tinulungan si Chira. That time, hindi ko alam na doon na pala si Sidi ang mga nararamdaman ko kay Christina. Lalo na yung masaksihan ko kinabukasan ang ginawa niya. It was afternoon, nagpunta ako sa library, para maghanap ng libro.
Pero napatigil sa nasaksihan ko. Si Christina kasama niya sa iisang table yung babaeng kahapon. Christina sighed bago niya ibigay ang papel sa babae. Oh, ginawa ko yung thesis mo, hindi ko naman gustong punatan yan, kaso sinaktan mo iyong kapatid ko. Ang ayoko sa lahat yung sinasaktan si Chira. Pero ito ginawa ko yung thesis mo, dahil mahirap gumawa nito. I saw how the girl gulped and cried. She said thank you and sorry to Christina. Na hindi niya nauulitin iyon. Lalo akong humanga sa kanya, at muli na namang naguluhan. Lumalakas na naman ang tibok ng puso ko. Ilang ulit akong nag-isip, hanggang sa nakapagdesisyon na sabihin kay Chira ang totoo. I know, I may hurt her, but that was the best for us. May sasabihin ako sa'yo, magkasabay naming sabi. Ngumiti siya bago sabihin siya muna ang unang magsasalita. Tumango ako kay Chira. It was a junior and senior retreat program. Niyaya niya akong humiwalay sa mga ka-schoolmate, dahil may sasabihin daw siya sa akin. And I think ito na rin ang time, para sabihin yung gusto kong sabihin. Denzel, sinasagot na kita, masayang sabi niya. I broke. Natuod ako nang yakapin niya ako. Hindi ako makagalaw. Iba yung sasabihin ko sa sinabi niya. Gusto kong sabihin na itinitigil ko na ang panliligaw ko sa kanya, dahil si Christina ang gusto ko, pero naunahan niya ako. Hindi ako makapagsalita. Napapikit ako ng mariin, kasabay noon ang pagpatak ng luha ko at pag-ulan ng malakas. Frustration, iyan yung nararamdaman ko. Naguguluhan ako. Naiinis ako sa sarili. That night, huminto ang ulan. Naglakad-lakad ako sa labas ng resort, na tinuluyan ng lahat noong umulan ng malakas. Maputik pero wala akong pakialam. I wanted to breathe. I wanted to shout. Napasabunot ako ng buhok. Denzel, natigilan ako. Marahas akong lumingon sa malaanghel na boses na iyon. I got stunned. Pumula ang mukha niya, nang humarap ako sa kanya. I secretly smiled. She's cute. How I wanted to hug her. Gusto kong pisain siya sa yakap, at halikan ang namumulang pisngi niya. Nang hindi ako sumagot nagsalita ulit siya. Ramdam ko ang panginginig niya sa malamyos na boses. Hindi mo ata ako kilala, pero ako si Christina. Gusto kita kaya liligawan kita. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako makagalaw. Nablangko ang utak ko. Paulit-ulit na rumahistro sa utak ko ang mga katagang, gusto kita. Nang tumikim siya saka ako natauhan. I was about to say, I like her too, when Erin interrupted us. Denzel, nandito ka na pala. Hanap ka ni Chira ng girlfriend mo. Napasinghap si Christina. Napalingon ako sa kanya. Namumula ang mga mata nito sa nagbabadyang pag-iyak. At nasasaktan ako sa nakikita kong nasasaktan siya. Akmang lalapitan ko siya, nang umatras siya, boyfriend ka ng kapatid ko. Mariin kong nakagat ang labi, nang humikbi siya. Kane enveloped my heart. Gusto kong tumanggi at sabihin iyon, pero mali iyon. Masasaktan si Chira. She's innocent at ako yung ogag. Napayuko ako at tumango ng dahan-dahan. Muli siyang umatras, well, alagaan mo ang kapatid ko. Matapos noon tumakbo siya. Hinabol ko siya at naisigaw ang pangalan. Napasinghap ako nang madapa siya sa putikan. Tutulungan ko dapat siya, pero pinigilan niya ako. Don't. Tumayo siya at mapait na ngumiti. Muli siyang humikbi. Nabalutan ng putik ang katawan niya. Hindi ako nakagalaw. Dinig ko ang pagiyak niya, sorry. Muli siyang tumakbo. Gusto ko siyang habulin, pero hindi ko na magawang makagalaw. Napaiyak din ako. Bakit ngayon pa Christina? Bakit ngayon pa? Bakit hindi kahapon? Bakit hindi kaninang umaga? Bakit ngayon pa kung kailan hindi ko na alam kung paano sasabihin kay Chira ang lahat? Sigurado akong magagalit ka rin sa akin. Masisira ang relasyon yung magkapatid, na alam kong mahal na mahal nyo ang isa't isa.